Okay, magandang hapon sa lahat. This is Justin, Top News PH. At bago tayo magsimula, the usual, gusto kong i-request sa inyo, ilambing ng konti, na paki-like naman. Then, try to share this video doon sa mga kaibigan ninyo. Then, of course, press that subscription button para naman sa mga bagong viewers natin, you will subscribe upon entering this channel. So maraming salamat sa pagdalo ninyo dito, lalo na sa ating mga regular viewers. Kahit kukunti kayo, you have spent time na para manonood dito sa podcast na to. So this afternoon, meron tayo pag-uusapan regarding din ito dun sa impeachment case ni VP Inday Sara. Particularly yung sagot ni VP Inday Sara. So we have to expound dahil marami akong natanggap na mga messages na gusto nilang maintindihan ng gusto. Sa makakaya natin, medyo nakakaintindi naman tayo ng konti kahit na hindi tayo nagkaroon ng lisensya as a lawyer or hindi tayo lawyer. Kung we have to explain na medyo maintindihan ng ating mamamayan. Kasi minsan ang mga lawyers nasanay na kasi sila ng mga terminology na talagang pang lawyer lang. So hindi nila inakala na yung mga explanations nila ay napaka-alien doon sa mga nakikinig. Lalo na yung mga ordinaryong mamamayan natin na hindi sanay sa mga ganitong talakayan. So, para makatulong tayo, kahit na pangalawang bisis na natin itong diniscuss, but gusto kong i-discuss ito sa napaka maliwanag na perspektibo at madaling maintindihan ng ating mga mamamayan. I will try my best to do that. Ngayon, ito nga ang recent na balita, kasi by Thursday or Wednesday pa yung plenary discussions. Actually, magkaroon sila ng plenary meeting ang House of Representatives. I-discuss nila doon yung mga roles nila, yung paano nila ayusin yung complaint nila, ganun, at other house rules. So, iti-take up nila, pag-uusapan nila. Dito kasi sa Committee on Justice, dito sa segment na to ng impeachment complaint, wala pang debate dyan. Doon na sa plenaryo magkaroon kung magpipresenta sila ni VP Inday Sara ng kanilang rebuttal doon sa mga allegations. But kung pakinggan natin yung mga statement ng kanyang kay VP Sara's spokesman for this purpose sa impeachment, si Michael Pua, the probability na magkaroon talaga ng argumento or debate or pagkaroon ng mga papaliwanag sa side ni VP Sara ay doon na sa impeachment trial court, which is the Senate. So hindi natin ma-expect na magkaroon ng debate or argument dito sa plenary or sa committee level, Committee of Justice level. So, dyan sa title natin, linagay ko na there's a big possibility na si VP Inday Sara ay dudulog or sasangguni or magsampa ng kaso sa Supreme Court with regards to the question of constitutionality, kung hindi ba lumabag sa Constitution itong impeachment complaint na sinampa ng prosecution team ng House of Representatives. Bakit nasabi natin yan? Isa sa mga sinyalis na papunta sila sa ganyang move na dudulog sa Supreme Court ay yung paliwanag nila, pagbigay nila ng reply na sinasabi nila doon na
ad cutilum. Ibig sabihin, with precaution. Ano bang ibig sabihin yan? Kung i-interpret natin para maintindihan natin. Sasagot sila pero hindi ibig sabihin na may pag-iingat dahil sa tingin nila hindi sila magpapailalim dyan sa investigasyon na yan dahil sa tingin nila unconstitutional yung mga ginagawang mga hakbang na ginagawa ng House of Representatives with regards to the treatment of that impeachment case against VP Inday Sara. So yun ang ibig nilang sabihin kasi ayaw naman nila na kung magsampa sila ng reklamo or magreklamo sa Supreme Court na isa sa mga grounds na sabihin ng kalaban nila or ng House of Representatives na bakit nagpailalim kayo ng investigasyon kung sabihin ninyo ngayon na hindi na kayo sumang-ayon sa proseso na ginaganap namin dyan sa House of Representatives with regards to the impeachment case. So para naman maging hindi sila mapunta sa technical na problema, kaya with precaution ang ginawa nilang sagot. Doon pa sa sagot, nakalagay doon ang matinding pahayag ng defense lawyers ni VP Inday Sara na wala namang recital of facts, walang mga corroboration, hindi nagko-corroborate yung mga witnesses nila. Isa-isahin natin yan kung anong patungkol saan yung mga sinasabi ng defense lawyer. At walang nagpapatunay na itong mga krimen na to ay ginawa ni VP Inday Sara. Walang solid na ebidensya o mga ultimate facts, yun ang laging inulit-ulit na mga defense lawyer ni VP Inday Sara. At sinabi nila, wala kaming anong isasagot namin. Parang ganun. Wala kami may isasagot dyan dahil wala namang mga citing of actual crime or mga factual na pangyayari na mayroong witness, mayroong nagko-corroborate na ginawa yan, mayroong insidente na yan talagang ginagawa, walang nakalagay dyan. Puro speculation, puro haka-haka ang linagay dyan sa mga ebidensya nyo. Actually, hindi ebidensya, talagang haka-haka lang or mga hearsay lang ang linagay dyan. Dyan sa mga reklamo sinampa nyo, mga complaints na sinampa ninyo. Kaya sabi ng mga lawyers, wala kaming dapat sagutin. Anong isagot namin dyan? So, ngayon, sa tingin ko, itong balak or the move na gagawin ni Inday Sara, kung meron pa, kasi ngayon sinasabi na nila na unconstitutional yung ginawa. So sa tingin ko, saan ba ito magsimula yung unconstitutionality ng complaint? Dito, ito sa tingin ko sa pag supoy na ni Siljukno sa mga bank accounts ni VP Inday Sara at pati yung pag bigay nila ng paratang tungkol doon sa unexplained wealth dyan sa salin niya. Ang sinabi ni Ridon na nagkamal si VP Inday Sara ng halagang 50 million na hindi niya ma-explain simula pa noong 2019 na hindi pa naman Vice President si VP Inday Sara. Kasi I think mayor pa si VP Inday Sara. Kasi hindi mo naman maisampang isang impeachment doon sa hindi impeachable na tao. At saka, kailan ba nagiging Vice President si VP Inday Sara? Di ba noong 2022? So, dapat ng salin na titingnan mo kung merong violation o merong biglang pagtaas ng kanyang net worth sa mga period na yan. O, paano mo mapapatunayan yan na nagkamal siya ng ganyang halaga kung wala kang maipapakitang at factual na reklamo?
Meron ka bang nakitang mga properties na na-acquire ni VP Sara dahil sa pagkamal niya ng salapi from the confidential fund? Meron bang taong nag-corroborate na ito kinuha ni VP Inday Sara at linagay sa kanyang bank account? Oh, wala, di ba? Oh, walang taong nagsasabi niyan kasi hindi naman nakalagay doon sa mga ebidensya na sinubmit nila with regards to that complaint. Oh, at saka, ba't sinama mo yung panahon na hindi pa Vice President si VP Inday Sara? Ang complaint, impeachment against the Vice President. Oh, bakit kasama mo yung pagiging mayor? So, wala na yun. Sablay na ang reklamo. Oh, ngayon, hindi rin constitutional yung ginawa nilang pagsupoy na ng mga bank accounts si VP Inday Sara at gusto nilang pabuksan. Meron ngang si VP Inday Sara, hindi ko naman sinabi na siguro wina-warningan lang niya yung mga congressman dahil sa kamalian dahil sa kamalian gagawin nila at gagawin pa na ipasupoy na yung kanyang bank accounts at gustong pabuksan. Dahil sa batas talaga bawal yan. Kailangan talaga ng isasangguni sa isang korte bago ka payagang magbukas ng isang bank account ng isang government official tulad kay VP Inday Sara na maging basihan sa kanyang impeachment. So, bago sasang-ayon ang korte, meron kang sulit na katibayan na ito ang dahilan bakit gusto naming pabuksan ang bank account ni VP Inday Sara. Dahil ganito, bumili siya ng ganito mga properties. Ang property na yan, ang perang ginagamit dyan, galing dito sa confidential fund. Na yun naman ang sinasabi ni Madriaga, na yung pera, yun ang dahilan na tumaas ang net worth ni VP Inday Sara. Sabihin ng korte, saan ang ebidensya? Sinong taong mag-corroborate doon sa paratang ninyo na yun ang dahilan na nagkaroon ng pera si VP Inday Sara dahil ginamit niya yung confidential fund. According to the testimony of Madriaga. So wala. So anong mangyayari niyan kung ipipilit nila yan? Kaya mabait din si VP Inday Sara dahil doon sa interview niya doon sa Davao, sinabi pa niya na tinanong siya with regards to the bank accounts na gustong isupoy na ni Silvio Cno at ang mga prosecutors diyan sa House of Representatives. Sabi niya, dapat makipag-usap muna sila sa abogado. Parang nagbibigay pa ng tip si VP Inday Sara sa mga congressman. Kasi kung ituloy nila yan, malaking technicality yan. Yan ang maging dahilan na pupunta si VP Inday Sara at isasampa ang reklamo laban sa impeachment case na yan. At malaking posibilidad na ma-technical na naman sila ulit at ma-dismiss yung kaso na yan. Kaya sayang naman yung pagod ni Sandro na hindi na raw malita ang linalagyan yung na kahadihiro na. hindi na malita, mga maliliit na kahadihiro na daw ang linalagyan. Mabigat yon. So masasayang lang tulad nung unang impeachment, 150 million down the drain, walang nangyari. Kaya masyadong masama ang loob ni Martin Romualdez dahil sa pangyayaring yun. Kahit hindi niya pira natin yun. Dapat tayo ang sasama ang loob. Di ba? Ang daming yumaman na mga crooks dyan sa Kongreso sa pangyayaring yun. Isipin mo ilan sila, 200 plus, 240 ang nabigyan. Pero yung iba daw, iba nabibigyan ng konti pero hindi lahat. Kaya maraming nagtatampo. So, yun ang babalimbing ngayon, itong second impeachment na hindi na sila pipirma. Pangakuhan na naman yan. Sige, yung utang namin, dagdagan namin yan. Di ba? Ganyan ang nangyayari dyan. So, this is the
biggest reason na magpupunta si VP Inday Sara sa Supreme Court para kukontrahin niyang uh, demanda na yan, yung request ni Seljokno na ang constitutional yung ginawa niya, na klarong-klaro naman talaga, na wala kang karapatan na magpabukas kung wala kang kaso na sinasampa sa korte at merong solidong ebidensya, merong mga testimonya, corroborated na mga testimonya ng mga witnesses na nagtuturo na ito talagang pera na to ay binigay kay VP Sara galing sa confidential fund para ilagay niya sa sarili niyang account. Kung wala yan, walang mangyayari dyan. Kaya yun ang sa tingin ko, hinihintay lang nila na magkamali talaga ang iniipon nilang pagkakamali ng House of Representative prosecutors. Ito, kaya klarong-klaro kasi sinabi kaagad ng mga defense lawyer ni VP Sara na i-dismiss. Dismiss na lang yan. Kasi wala kayong ebidensya eh. Nag-comment pa si Luistro na solido daw yung ebidensya. Para naman ito hindi prosecutor. Sabi nila prosecutor daw dati yan. Saan ang ebidensya ninyo? Nga nag-fishing expedition pa nga kayo. Itong ginawa ni Seljokno is klarong nangingisda lang yan para makahuli ng ebidensya na ibabato nila ulit kay VP Inday Sara. So kitang kita dyan. Ngayon, ito nga sabi ni Luistro na solido daw yung kanilang mga ebidensya at pagpatuloy sila doon sa proseso ng impeachment. At sa tingin nila, malaking pag-asa na ito maisampa nila sa Senate. Siyempre, alangan naman, sayang naman yung malita na binibigay, di ba? Alangan naman pagtaksilan mo yung may-ari ng malita at may-ari ng pera na sa loob ng malita, hindi mo talaga gagawin yun. Kahit nakikita mo na tagilid tayo. Yun din naman nangyari nung first impeachment. Yung matindi yun. Kasi walang deliberation sa form of substance. Diretso talaga. Ngayon, medyo maingat sila, pero ang problema, walang ebidensya. Wala silang makukuhang ebidensya. So, tama yung sinabi ng defense lawyers. Ang demand ng defense lawyers ni VP Inday Sara na i-dismiss na lang yan. Dahil wala naman kayong recital of facts na ito rin ang sinasabi ni Rufus Rodriguez. Paano yan? Paano natin yan ipatuloy doon sa pag-submit natin, pag-endorse natin sa Senate? Wala namang recital of facts. Doon pa lang dapat sa form and substance, dapat sinasabi na ganito, ito yung ebidensya natin, na ito, nag-testify ito si ito yung mga dokumento na kailangan. Yun din ang nangyari dyan sa NUP kay Puno. Nagkaroon ng press con ito si Puno at ngayon kasi sila ang dinidikdik bakit tumaliko daw dyan sa impeachment case na yan. Kasi alam naman natin sino yung mga member ng NUP doon sa Quadcom. Ang daming member ng NUP doon na talagang nag-spearhead dyan sa impeachment case na yan kasi doon sila naghanap ng ebidensya. Alam na nila na i-impeach si VP Inday Sara pero wala silang ebidensya. Pero yung mga ginawa nila doon sa Quadcom, wala rin sila nakuhang solidong ebidensya doon. So sino ba yung member ng NUP? Si Abante. Di ba? Ito si Puno. Si Puno, of course, siya ang ngayon, head diyan sa NUP. Then si Paduano, NUP yan. Si ako, yung namatay, mga NUP yan. Ngayon, siguro, isa sa mga apprehensions ni Puno ng NUP dyan, napakatagilid yung gagawin nilang impeachment case. Kaya nagbaklas nga sa kanila. Dahil nakita naman natin si Paduano, laglag, talo. Ito si Abante, talo naman yan
Nagkaroon ng ano yan, blessing ni George Garcia dahil sa malita rin. Di ba? O, kaya siguro naisip ni Puno baka mangyari ito sa ibang member ng NUP, which sa tingin ko mangyayari yan kung pipirma kayo dyan. Kaya siya, marami siyang sinabi, isa sa mga prominente niyang sinabi, na dapat yung nasa complaint lang, 3 and 4, complaint number 3, impeachment complaint number 3 and number 4, ang tatalakayin ninyo. Not outside. Ang sinabi niya tatlo lang yung sa confidential fund, yung grave threat, at saka yung bribery sa OBP. Yun ang minimension niya na mga violation. At dapat daw doon lang mag-i-evolve yung reklamo. So ibig sabihin yung pag supoy na mo ng bank accounts, hindi yung kasama. Doon naman sa malversation, may kasama rin daw yun. Din yung sa SALN. Pero walang mention doon ng ill-gotten wealth. Kaya hindi yung kasama Yung kay Madriaga kasama yun. Ayun, sabi niya, pipirma naman sila or nagsasuggest sila daw. Yun ang sinabi ni Puno na palakasin daw yung reklamo para ma-convince sila na pipirma dyan sa impeachment case na yan against BP Inday Sara. Pero kini-question niya yung mga sinasabi ni Madriaga. Nakakulong yung tao tapos ganyan ang mga impormasyon na nakukuha. Napaka-questionable daw yun. At walang corroboration yung mga sinasabi niya. Maraming butas yung affidavit niya. Paano daw nila susuportahan yan? Ang gusto nila mangyari na sigurado talagang ma-impeach si BP Inday Sara or ma-convict. Pero sa ganyang mga kaso, ganyang mga ebidensya, malabo. Siya mismo nagsasabi niya, si Puno. Ngayon, bakit daw pinag-initan pa sila? Siguro tinitira siya ng mga dilaw, mga Makabayan Black. Dahil takot na takot siya. Isa sa apprehension nga niyan, baka maapektuhan yung mga kandidato nila. Na katulad ng isang kandidato na prominente doon sa Quadcom na member pala ng NUP sa Abante, talagang tinamaan. Tinamaan talaga si Paduano. Ngayon, yung sinabi pa niya na yung with regards to the SALN, with regards to the Supoy na hindi naman daw yung kasama doon sa reklamo, bakit isasama natin yan? At saka yung demanda na sinama pa yung paging mayor ni BP Inday Sara doon sa complaint. Hindi naman yan, wala sa period yan. Wala sa period na naging Vice President si BP Inday Sara. Na yun lang naman, ang Vice President lang ang impeachable official, hindi naman ang isang mayor. So dapat, nung time na naging Vice President si BP Inday Sara. So talagang pinatibay niya ang ganyang paglalahad ng katotohanan na dapat ito lang ang dapat natin isasampa na mga impeachment complaint. Kaya palang Puno, sablay na lahat sila Luis Tru siguro nakangiwi doon, nakasimangot dahil kitang-kita na hindi sila sang-ayon sa totoo lang. Ayaw ko lang kung tinanong siya na linalapitan ba siya ni Sandro Marcos. Sabi niya, hindi kami nag-uusap. Kasi lumulutang ang balita na 200 signatures ng nakulikta ni Mening. Meron ng pledge. Nagpi-pledge na yung ibang congressman, kapalit daw sa AKAP, kapalit sa ayuda, na ibigay diyan sa ano ba yung mga ayuda na binibigay, tupad. Sabi ni Puno, hindi naman totoo yan. At saka ayuda lang tapos ganyan ang namin. Parang nag-ano rin sila. Pero sa tingin ko, lang niya yan depensa lang yan. Pero talagang totoo na linalapitan sila ng
ni Sandro Marcos na majority floor leader. So, yun ang sa side ng NUP. Dito naman tayo sa side ni BP Inday Sara. Yung sinabi nga nila na confidential fund, na may violation daw, na 11 days lang daw ginastos. Where in fact, marami namang departamento or local government units na gumagastos nga ng 1 billion sa isang araw. Imposible yan. 125 million yan in 11 days. At tsaka, walang regulasyon ang COA or any government entity or department ng gobyerno na nagbabawal ng paggastos ng isang pondo within 11 days. Walang batas. Yun ang sinasabi ng defense lawyer ni BP Inday Sara. So saan ang violation dyan? Ngayon, yung kay Madriaga din, yung grave threat muna, ito rin naman pinaliwanag ni Puno. Grave threat, conditional grave threat. Yan, inimbestigahan na yan ng NBI. Isipin mo kung anong mangyari sa kanya ni BP Inday Sara, tsaka na lang magkaroon ng katuparan yung threat niya. Kaya nga sinasabi na conditional grave threat na itutuloy ang pagurgor na itong mga tao na to kung may mangyari sa akin, kung magurgor na rin ako. Yan na. So conditional. Dapat sana ipipresenta nila ito si BP Sara nagsasalita ng ganito, kahit sinasabi nila isa yun sa reason na sinasabi nila bakit pinapatuloy itong impeachment case na ito, na hindi sumusunod ng tamang proseso doon sa ginanap nilang proseso sa pag-impeach kay PBBM sa Pangulo. Kasi doon may mga reklamo rin na yung JAA nagkaroon ng pagmaniobra doon sa mga insertions sa JAA. Tapos ang pagkidnap kay President Duterte, ang reason ng defense ni BBM na wala namang korte na nagsasabi, nagkukonvict ni BBM or naglalahad na illegal yung mga ginawa na yan. Wala daw. Kay BP Sara wala rin eh. Yung confidential fund, meron bang nagpaliwanag na korte or isang korte ng ating pamahalaan na nagsasabi na may conviction si BP? Hindi, wala rin naman eh. Kaya nga hindi uniform yung pagpansin nila sa dalawang impeachment complaint. Yung complaint na sinampa nila kay BBM at kay BP Sara. So hindi uniform. So nagkaroon ng injustice. Di ba? Doon sa side ni BP Inday Sara. Dahil yung ginawa nilang regulasyon sa pagsampa ng kaso ng impeachment case kay BBM ay hindi kasing tulad ang ginawa nila kay BP Sara. Mas hinigpitan nila ang kay BP Sara na wala namang matibay na substance dahil walang ebidensya. So ganyan ang nangyayari. Kaya nga humantong doon sa statement ng defense lawyers sa sagot nila na dapat di-dismiss na yung kaso na yan, yung impeachment complaint na yan, dahil wala naman talagang katibayan. Walang solid na proof. Walang ebidensya na solido na magturo na nag-violate si BP Inday Sara na yan ay maging impeachable offense. So, doon naman sa grave threat, ipatuloy natin. Sinabi ng NBI na wala namang threat yan, pero hindi naman sila nag-conclude na yan. Yun lang ang perspektibo nila. Mabuti sana kung ang ginawa ni BP Inday Sara, merong isang hard killer dyan or assassin na nagpapatunay na ako, binayaran ni BP Inday Sara, sinabi niya
na kung ano mangyari sa akin, ako, ito, gugurgurin ko itong 3 tao na to. O, dahil sa pangyayaring nagurgur din si BP Inday Sara. Ginurgur nila o silang pinaratangan, kaya yun din ang gagawin ko. At binigyan niya ako ng ganitong halaga sa ganitong lugar. Binigyan ako ng mga ibang materialis para maging madali ang trabaho ko. Mga ganyan. Mga situational na mga ebidensya na nangyari talaga. Wala namang ganyan eh. Pahayag lang yan ni BP Sara. At yan ang binigyan nila ng bigat. Kaya daw, merong talagang ground na maipatuloy ang impeachment na yan. Kaya, dyan pa lang sablay na sila. Mismo may may manifestation na yung NBI. Kasi, di ba, sinampahan nga ng reklamo doon, kaya inimbestigahan si BP Inday Sara. Yan ang sagot ng defense lawyer ni BP Inday Sara dyan. So ito, katingin ko, mauwi din ito sa technicality. Dahil, medyo tanga yung mga prosecutor ng depensa, prosecutor ng House of Representative na mga congressman, sila Sildiocno, De Lima, si Luestro, kasama yan, kahit nasabihin ng Committee on Justice yan, kasama sila lahat yan. At laging ini-insist niya na 54 daw, at meron daw karapatan ang Committee on Justice, ang mga members dyan, na magdeklara. They have the sole right. Sila daw ang may buong buo ang karapatan nila magdeklara kung ang isang impeachment case ay may grounds. At ito daw, yung impeachment case niya na sinampa nila against BP Inday Sara, complaints number 3 and 4, ay may grounds daw para ma-approve nila yung form and substance. Yan lagi niyang sinasabi, pero hindi niya sinasabi na may kasamang malita yan, kaya naprubahan namin. Di ba? Kaya ganyang katigas ang desisyon nila. Hindi ako maniwala, mga abogado yun sila eh. Alam nila, gusto lang nila i-comply yung agreement. Ano ba yung agreement? Itong malita. Gagawin nyo yung gusto nyo gagawin. Sa tingin ko, alam nila na walang ebidensya talaga. Na malabong mananalo tayo dito na makonvict si BP Inday Sara. Ang gusto lang talaga nilang gagawin ay sisiraan si BP Inday Sara. Nangyaring itong ginawa nilang impeachment is purely propaganda against BP Inday Sara. Maraming sina Ortega nagsasalita ng ganyan. Ang Tagalaon yun na bigutil yung dingding. Kaya ang purpose nila para bumaba lang ang survey rates ni BP Inday Sara at nagkaroon ng negative impact itong impeachment na to dahil sa mga revelation nila. Pero ngayon pa lang failure na sila eh. Nakita mo naman yung approval and trust rating ni BP Inday Sara, lalong tumaas. 55 yung approval rating, 54 yung trust rating. Paano mo pasubalian yan? Paano mo mapabagsak yan kung ganyan? Patuloy ang pagtaas. Samantala si Bongbong Marcos ay remains negative ang kanyang trust rating. Di ba? 45 ang distrust rating, 36 ang approval rating. Minus mo yan. Ganyan yata ang tamang proseso, negative yan. So, itong effort nila ngayon, mauwi ito sa technicality. Ang mangyari niyan, pagdating sa Kongreso, I don't know kung aaktuhan. Kasi laging sinasabi ni Tito Soto na forthwith, na talagang aaktuhan nila kaagad yung impeachment case na yan kung i-endorse sa kanila. But, huwag mong sabihin na hindi tatayo yung mga minority dyan para ku-questionin yan. Lalo na kung mayroong tawag nito, mayroong
reklamo na isasampa sa Supreme Court with regards to the ang constitutionality ng impeachment case na yan. So, ganyan ang mangyari. Matulad din yan nung unang impeachment case nung 19 Congress. Mabaliwala din yan. So, maghantay naman kayo ng 2027 na wala na kayong oras. Dahil lahat na politiko niyan ay magprepara na para sa upcoming presidential election sa 2028. At mangangamba na kayo na baka mag-backfire sa inyo yan. Once na may isang panakaso na yan sa i-questionan nga yung hindi constitutional yung impeachment case na yan, lalong matatakot yung mga congressman na yan. So yung FLR na pinangako ni Sandro at ni Bujidi, pwedeng i-hold yun. Kasi alam na nila i-release pa ba natin to? Na alam naman natin na matatalo tayo. So yung funds later release para sa mga infra projects tulad ng mga road networks, mga buildings, mga eskwelahan, i-hold na yan. Kasi alam nila na hindi na mapapatuloy ang impeachment case. So what's the use kung lalagyan pa sila? So tapos ang kaligayahan nila doon sa komisyon. Kasi ngayon ang hinahabol nila komisyon. Pero doon sa mga ibang projects tulad ng kalsada, sigurado magkaroon din ng ghost projects yan. Tulad ng flood control, na ang daming ghost project na ngayon matatapos na lang yung ICI, walang report na matino na ginawa na tinapos na ni Bangag yung investigasyon dyan. Sayang ang perang ginamit dyan. Na kine-question ni isang Duterte congressman din, yung anak ni Pulong yata, o sinapulong sampa ng demand na ipapakita yung report ng ICI. So ganyan ang nangyayari. So ito, balik tayo dito sa itong possible na pagsampa ng kaso ni BP Inday Sara. Mangyari yung nangyari noong nakaraang taon. So expect natin yan, antayin natin kung hindi ba mag-iba ang galawan ng Itsuar ngayong Miyerkules. Kasi pag-usapan nila yan kasama na yung reklamo ni Redon na katangahan na conflict of interest daw yung pagiging abogado ni Monsayak at ni Puwa diyan kay BP Inday Sara. Para sa akin, nakakatawa niya. Hindi mo ba alam na tayong ididimanda ay we have the sole right kung sinong pipiliin nating abogado natin. Walang makikialam dyan. Sinasabi niya yung attorney, lawyer to client relation daw, baka daw mabahiran. Wala namang problema yan. Kung i-deny niyo yung entry ni Puwa dyan sa hearing, hindi naman mawawala yung client lawyer relation dahil nasa kay BP Inday Sara naman, siya ang magde-decide niyan. At saka yan, pwede rin isasampayan doon sa korte. Pwede isampayan sa Supreme Court na bakit pinagbawalan mo siya mamili ng kanyang abogado. Di ba? Di, madagdagan yung reklamo. Kaya, si Redon kasi talagang masigasig dahil kulang ang malita niya ni. At siyempre, naiinis yan kay Bibi Sara dahil nga natanggal yan sa kapanahonan ni Duterte dahil nagwaldas ng pera. Yan ang lustay ng pera. Panay ang biyahe. Pinabayaan yung departamento niya. So, ito, antayin natin kasi napakaklaro ng galawan ng defense lawyers ni BP Inday Sara, yung Ad Kutilam. Hindi naman yung mga basta-basta ng mga lawyers, meron silang plano at basis ba't ginawa nila yan. At yung demand nila na i-dismiss na yan dahil wala namang recital of facts, walang ultimate facts
na mag patibay doon sa mga accusations nyo doon sa mga krimen na grounds na ginawa ng krimen daw ni BP Inday Sara na wala naman, walang ebidensya. So antayin natin ngayong Wednesday magkaroon sila ng meeting, plenary meeting. So i-iron out nila siguro yung mga pagkakamali nila. Pero ang dami talaga, ang daming nasilip ng defense lawyer ni BP Inday Sara. Dahil sanay na rin ng, I think si Narbasa ang sanay dyan sa mga, at saka si Fortune, sa napakalaki ng experience nila sa mga impeachment cases. Kasi dati na rin sila, yung mga impeachment case ni Era, I think mga kasama ito sila pati yung kay Gloria. Kaya bihasa sila dyan sa mga impeachment cases. At once makita nila na mayroong isang pagkakamali, hindi nila pakawalan yan. Talagang hanapan nila ng paraan para masira yung impeachment complaint. Yun ang ginagawa nila ngayon. Kaya yung sabi nga ng mga abogado, pag mayroong ad cotillam yan, mayroong balak yan, mayroong yung hinahain na reklamo or offense against dyan sa complaint na yan. Lagi nga sinasabi ito si Michael Pua that ang burden of proof wala naman sa kanila. Totoo naman, kayo ang nag-akusa, kayo magbigay ng ebidensya. Tulad yan, ipapaliwanag mo BP Inday Sara doon sa salin, bakit nagkaganito, may 50 million ka na increment sa net worth mo. Bakit si BP Inday Sara magpaliwanag? Kayo magpaliwanag. Bakit illegal kung magkaroon ka ng ganyang net worth? Kung saan niya kinuha? Ba't question nyo? Bigyan nyo ng sitwasyon na nag-commit siya ng isang krimen sa ginagawa niya. Hindi si BP Inday Sara ang magpaliwanag kung hindi kayo ang magbigay ng pruweba na gumawa si BP Inday Sara ng isang krimen na dapat ma-impeach siya. Impeachable offense ba? Mga ganyan, salin or yung disallowance sa confidential fund. Yun mga question. Impeachable offense ba yun? Yan, malalaman natin yan kung mapostro yung mga hearing or ang trial mismo. Kung matuloy yan, kung madali na naman yan sa technicality. Kasi isa sa mga sinabi ng Supreme Court, kung magsampa kayo ng kaso dito sa impeachments, kailangan yung mga grounds ninyo ay may ebidensya. Nakakabit na mga ebidensya at dapat yan malaman ng lahat ng mga congressman. I don't know kung alam ba yan, bibigyan sila ng kopya, isa-isa sa kanila, kasama na yung complaint with the evidence, para ma-scrutinize din nila ang laman ng impeachment case na yan at saka yung mga ebidensya. At kailangan bigyan ng due process si BP Inday Sara para masagot lahat yan. Yung respondent kailangan mabigyan ng tamang panahon o oras para masuri din yan. Yun na ang ginagawa ngayon. I don't know kung natupad ba yung mga yan. Alam naman natin yung mga lawyers, lalo na yung mga lawyers ni BP Inday Sara. Sa sobrang experience niyan, alam nila kung saan ang pagkakamali. Noong nakaraang impeachment 2019, akala hindi natin makikita nung pagsampa nila ng kaso ng ganyan. Ngayon, aware na tayo na mayroon palang mga ganyan na pwedeng mabuhid yung impeachment case sa pagkakamaling yan. At yan, nagbibilang na yung defense lawyer ni BP Inday Sara. Ito nga, isang manifestation, itong sagot nila na i-dismiss na. So, kung sasabihin niya ng mga batikang abogado tulad na ni Fortune Narbasa, si Season, solid ang ebidensya nila na magpatunay na dapat i-dismiss yung impeachment case na yan. Meron silang hinawakang
malaking ground, no? Solid na ground, matibay na ground para sabihin nila yan na i-dismiss. Di ba? Kaya ito, sa tingin ko mauwi sa technicality, iiyak na naman si Bangag, si Lisa, si Martin Romualdez, at si Sandro Marcos. Nabawasan yung malita niya, pupunta dito sa mga congressman for nothing. At ang magsasuffer tayong mga Pilipino. So, ganyan ang pangyayaring iyan. So, antayin natin ngayong Wednesday kung ano pag-usapan ng mga congressman at bigyan natin ng opinion at komentaryo yung pangyayari na mangyari ngayong Miyerkules dyan sa House of Representatives. At yun din ang last din nila. Magkaroon sila ng recess. Ito pa rin, sabihin ko, isang maging violation na naman ulit kasi gusto nila ni Luistro na recess na, magkakandak pa rin sila ng special session para sa impeachment. Maraming nagsasabi, baka butas din yan. Baka pwede tayong ma-technical niyan, sabi ng ibang congressman, kaya yan ang pag-uusapan nila ngayong Miyerkules. Kung posible ba yan, wala bang balik sa kanila yan, kung mag-session sila, na-resist na yung Kongreso dahil nga sa mahal na araw. So hanggang dito na lang siguro tayo, medyo mahaba na itong podcast natin for this episode. I hope nakakatulong ako kahit na very layman ang natin paliwanag para maintindihan natin yung mga pahayag ng mga lawyers na both dito sa House of mga prosecutors ng House of Representatives sa Committee on Justice at ang defense lawyer ni BP Inday Sara. So before you leave, tatapos na tayo. Before you leave this channel, paki-press naman yung like, then share, then subscribe to this channel, Justin Top News PH. Maraming salamat sa pagdalo ninyo, lalo na dun sa mga regular viewers natin. At sana mag-ingat kayo, lalo na yung mga OFW natin sa Dubai, sa UAE, dahil alam natin mayroon namang drone na tumama doon sa isang building dyan sa Dubai. Ang drone kasi madali lang maniobra, madali lang itatago. So ingat lang kayo. Then may dumating na rin ng mga OFW na hindi nga sinalubong ni BBM. Nakikita na natin kung anong klaseng presidente ang meron tayo. So maraming salamat sa inyo at magandang hapon sa inyong lahat at God bless sa inyong lahat. Salamat po.